baril. Depende sa anggulo eh. Depende sa bagsak. Kunyari, galing Kamuning, pwede ba hanggang dito? I'm just wondering kasi Pwede. I've never seen Pwede. Pwede. Kung walang bilhan, pataas. Yung bagsak niya. Oo. Pwede. Malalim pa, pataas. Kala ko pataas, ayan lang ang Kamuning. Dapat talaga mas magkaroon ng yung pagbabantay, di ba? Kung halimbawa katulad doon, alam na nila nagpapaputok yung kapitbahay May duda nila. ka na kapitbahay. Sumbong na kaagad. Balik kasi. Investigahan na. Malaki kasi ang bilang na those firearms. Oo, totoo lang. Wala talaga tayong tala nun. Tsaka mga bata, nasasakto Yun mga nga, bata ang mga nagtataka ba biktima. sila kung biktima? At bukod sa pagsalubong sa bagong taon, doble ang tuwa ng ilang magulang matapos isilang ang kanilang New Year babies. Sa Pabelia Memorial Hospital, sa kalagitnaan ng putukan, pasado alas 12, pinanganak ang isang baby girl na pinangalan ng Shakaina. Hiling ng ina ng bata, lumaki sa mabait at pasunurin sa mga magulang ang bata. Nasundan pa ito ng pagsilang na isa pang baby girl na pinangalan ng Amethyst. Para sa mga doktor, malaking kasiyahan at karangalan ang tumulong sila sa pagpapaanak sa New Year babies kahit pamalayo sila sa kanilang mga pamilya nang magpalit ang taon. Alam mo, nakakatuwa sa Pabelia talaga. Yung mga babies na bagong panganak dahil nga wala naman kulang sa incubator, di ba? Tinatawag sila mga kangaroo. Kangaroo babies. Lalagay sa dibdib, no? Yes, pampainit. Ang cute. Ang cute, ano? Welcome to the world. Sa ilong. Mga doktor din na nagpuyat Opa. at pinagbagong taon. Pollution. Happy New Year po Happy sa New inyo. Year. Welcome. Hindi mo, pinanganak pa lang sila, may problema na sa bagayan. Oo, totoo. Lahat ng baby ngayon. Exposure nila. Ano tawag doon yung... Basta mahina dahil sa hangin eh. Oo. May mga respiratory ailments. Totoo, sa umpisa pa lang. O, probinsya na lahat. Doon, malinis na doon. Samantala, sinulit naman na marami nating kababayan na nalalabing araw ng bakasyon sa mga pasyalan kahapon na puno ng taong Rizal Park sa unang araw ng bagong taon. Bit-bit ang kanilang mga baon, masaya nag-picnic at nagsaya ang pamipamilyang dumayo sa Luneta at Quirino Grandstand. Ang mga bata hindi magkamayaw sa paglalaro. Taon-taon daw ay nakagawian na nila ang pamamasyal lalo na't sa unang araw ng taon at holiday pa. Classic talaga yung luneta. Amoy adobo. Actually, Amoy adobo. napunta ko dyan sa baong adobo kasi di mo madali mapanin. Yun talaga, may family. Nakita mo nilagay ng kanin nila, palanggan. Palanggan. Talagang get together. Yan ang masaya eh. Lahat ba tayo? Family Pero reunion lahat ba talaga. kayo nakapagpa-picture sa palayok dyan? May malaking palayok. May palayok dyan na may ilaw eh. Halos lahat ng pinuntang bahay sa Tundong eh. Meron May pa souvenir siya doon. Talaga. Oo. Kaya doon sa dalawang sa ano. folk arts eh. Folk Sa kabilang side kami, Yung yung may- nag-aakila ng bike, Tama. yung mga ganun. Ayan, Kali naman masarap. babae, balde yung gamit niya, parang bigyan ng pansit pa yun ng kanin. Pansit. Diba? Pansit na balde. Ang cute. Ano kasi sa ngayon Rizal Park eh, masyadong maayos na. Bagong pintura, Yeah. may Malinis. dancing fountain. Oo, kasi diba, Maraming ay, alam attraction. niyo, show, inayos pa lahat. nila isang parang children, ano doon, di ba? Park, playground. So, kailangan. Oh, hindi na mapanghe. Oh, sana panatilihin naman nila. Kung gusto Yan. nilang gamitin ng paulit-ulit, sana kasi katulong sila sa pag-aalaga. Alam mo, Diba? dapat Kasi mas maraming baka parks. ma-vandalize pa nila yun. Diba? Dapat mas maraming parks na gawin dito sa Pilipinas. Kasi according, may pag-aaral na pag meron daw mga park na nakakapagpahinga o relax nawawala yung krimen din. Ayun, totoo. Yung aggression Yung kasi aggression, lower. totoo. Sa doon sila sa park kasi, more trash trees cans din. Yes. Kasi minsan gusto Basura. na May magtapon, segregation. hindi rin alam Wala kung lang saan alam. ano dadalhin. Okay, para naman sa pinanguling balita sa pagbabalik trabaho ng ating mga kapuso ngayong unang Lunes ng taon, nasa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City si Lala Roque, habang nasa Northern Luzon Expressway naman si Jay Sabale. Unahin na po natin sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal. Nagbabantay si Lala Roque. Partner, kamusta ka dyan? Happy New Year, Igan! Happy New Ito, Year. binabantayan natin yung mga nagsisiratingan na bus. Meron na mga dumating yung sa Bicol. Merong mga maaga pa ang dumating. Mga isang oras daw na maaga pagdating nila dito sa Cubao. Pero dito lang, kanila lang mga 5 minutes ago, meron rin dumating na 3 bus. Pero yung Iloilo, may nakausap tayo dito na nag-aantay. Magsusundo siya. Delayed daw na-delay daw sa Batangas dahil medyo matagal daw ang pagbaba sa mga barge at inaasahan nga nila siguro 1 or 2 hours madedelay ang pagdating nila dito. Pero nakita niyo sa aking likuran, meron pa rin tayong mangilan-ngilan ng mga kababayan na narito sa aking likod. Ito naman yung mga aalis na dito sa Manila at uuwi sa kanilang mga probinsya dahil dito naman sila nagpasko at
nagbagong taon. Yung nakatakdang umalis ngayon, yung mga biyahing Leyte. Alas 7 pa yung biyahe na yan. Pero nandito na yung ilan sa ating mga kababayan para daw hindi na sila magkaroon ng aberya. Meron din doon na paalis, papunta ng Occidental Mindoro. Pero napapansin natin, Igan, kung dati laging punuan, ito umaalis yung mga bus, hindi pa puno. Kaya mamaya, antabayan din natin yung mga iba pang paparating at maaaring paalis dito sa Maynila. Alamin din natin sa pamunuan nitong Araneta Center Bus Terminal kung kamusta ba at ilan ang kanilang mga inaasahan. Kasi Igan, yung ibang mga bus nagbakasyon ng weekend at ngayon lang araw na ito magsisimula muling bumiyahe. At yan ang latest mula dito sa Cubao. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lala Roque. Para ba sa inaasang pagdami ng mga sasakyan pabalik ng Metro Manila? Nagbabantay sa North Luzon Expressway si Jay Sabale. Jay? Igan, maluwang pa ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Sa katunayan, 3 entry points ay okay pa. Walang mga pavement repair ngayon kaya lahat ng lanes ng highway ay bukas sa traffic. Inaasahan naman ang pagtaas ng dami ng sasakyan pagpasok ng alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Paalala lang po sa ating mga motorista, pawang mga sasakyan lamang na ang makina ay 400cc pataas ang pwedeng dumaan ng NLEX. Para mas maganda ang biyahe, siguraduhin huwag mag-tailgate para iwas disgrasya rin. Maaari naman tumawag dito sa Traffic Command Center ng NLEX para sa inyong mga katanungan sa 02-35,000 at 580-8911. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, narito po, tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko. Ayan na po, kahit may kalabuan, hindi po Christmas tree ang bumagsak, kundi, yan po ang Kamuning papunta ng Makati area. Yung kabila papuntang Monumento, may kaluwagan. Kasi itong Kamuning na papuntang Makati, ang dami hong bus terminal dyan. Bukod pa sa talagang, wala talagang disiplina yung mga bus dyan sa pababa ng Cubao yan Kahit anong gawin ng, kahit sino ba MMDA chairman lagay mo dyan, ewan ko bakit Walang galawan yun. wala. Sino bang may-ari ng Baka doon na kayo, kumana na kayo sa Quezon Avenue. At marami na kayong mapupunta ang ibang ruta doon. Ayan, kesa... Nakapagsiksik. Okay, dito sa Timog, gumana na kayo kesa tingnan yung... Saan na ba ang tail end nito? Ba, pwede malaman natin kung talagang matindi yung daan. Alang dalawa, no? Kamuning flyover. Ito yung di ba ito yung nakababa na? Ayan, yung 3 terminal dyan ng bus, may illegal terminal sa gitna. Kita mo yun? Tsaka yung mga bus nagbababa sa gitna. Sa ilalim ng MRT. Sino gawa ng pera dyan na kung isang bus lang pwede, pero hindi, no? Isang fleet Correct. ng bus ang nado sa ilalim ng MRT paggabi. Sino kumikita Ano doon? kumikita? Dahil may tagalinis. For sure. May porter nga Meron. May porter. Grabe. Okay, makikigan. Good luck sa biyahe. Normal na uli ang dali ng trapiko. Masigit. At pasadami. Sarap bumiyahe nung weekend. Sabado. Yan. Pero mas maingat ako pag gano'n. Mas maraming mga Maraming, minsan lang to, bilisan nyo. Para maubusan ang kalsada. Okay, Ronda Reports na tayo makikigan. Narito po. Umabol sa Ronda Report mula sa Binondo, Maynila, sunog pa rin. Sumiklab sa 3 palapag na gusali at 3 unit ng isang warehouse. Nangyari kagabihan, naging pahirapan ng pagkapula sa apoy. Lalo pa naglalaman ang warehouse ng styrofoam at plastic cups. Tinatayang umabot ng 3 milyong pisong halaga ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring sunog. Isang bumbero po ang nasugatan sa kamay habang inaapula ang apoy. Samantala, pinasabugan ang harap ng isang tindahan sa Sinsuat Avenue sa Cotabato City ilang oras bago pumasok ang bagong taon. Agad rumisponde ang mga otoridad at kinordon ang lugar. Wala namang nasaktan o naitalang pinsala sa pagsabog. Na-recover sa pinangyarihan ng ilang parte ng 81mm mortar, cellphone, baterya at mga paputok. Hinala ng mga pulis, pananakot lang ang motibo ng pagpapasabog at nagpapatuloy naman ang kanilang investigasyon. Tumulak naman papuntang Syria noong Sabado si DFA Secretary Albert Del Rosario para tiyaking ligtas ang ating mga kababayang naiipit sa gulo roon. Yan po ay matapos ipag-utos ni Pangulong Noynoy Aquino ang ganap na pagpapatupad ng mandatory evacuation sa ating mga kababayan sa bansang Syria. Makikipag-ugnayan si Del Rosario sa Filipino community leader sa Syria para sa maayos na paglikas ng tinatayang 17,000 OFWs doon. Itinaas na ng DFA ang Alert Level 4 sa Syria noong December 22 dahil sa tumitinding karahasan bunsod ng mga protesta kontra sa pamumuno ni Syrian President Bashar al-Assad. Para sa mga pamilya ng OFW sa Syria, maaari po kayong tumawag sa DFA hotline